good afternoon guys. Luzon, Visayas at Mindanao at kahit saang lupalop ka man ng mundo. So ito na guys yung bagong pana natin na in-sponsor sa atin. So dinagyan pa ni sir ng pangalan natin, sticker, Mel's Spear Fishing TV. Maraming salamat po sir sa pag-sponsor ng panang ito. Napakalaking tulong po ito sa aking hanap buhay dito sa Banton. Bago guys isabak natin to sa dagat, kunting review muna tayo ng accessories ng pana natin para malaman nyo kung ano ang mga nakakabit dito. Since assemble to ni sir, siya yung nag-assemble neto. So magsimula tayo sa handle niya. Ang handle niya guys is Hermes handle double roller trigger. Napakaganda. Ito yung gamit din natin dun sa isang pana natin, yung ginagamit natin. So napakagandang full yung trigger niya. Napaka smooth. Kung gusto nyong mag double roller, eto, may mga butas na siya, may mga nakamount na dito sa, wala na kayong pagbutas at wala na kayong mga paglagay ng screw. Mag invert man kayo, mag invert roller, eto, may lalagyan na siya butas at eto, may sabitan pa dito siya. Kung mapapansin nyo itong ano dito. So, kung gusto nyong ilagay yung camera nyo dito, may lagayan na rin ng mount para sa camera. So ayan, napakagandang handle trigger. So ang susunod natin is itong patos reel. Napakaganda rin. Ito yung lock nya. Ikot-ikot mo lang to. Kung mapapansin nyo guys, may naka-osling line dito. Ito yung line dito sa loob. Ito yung line dito sa loob. Yung pinakadulo sa loob ng line. Dito kasi nakakabit yon. So diyan ko linagay. So at ang maganda dito sa reel na to is may stopper siya. Hindi basta-basta bubuhol yung line mo or may stopper siya, konting parang may tumutulak siya pag ginaganon yan. Ayan. Ayan. So ang line natin is Dyneema line 1.5 mm. 250 kg ang kaya nito. So Salvemar baka naman. So, punta tayo dito sa tube natin is carbon cuttlefish style. Napakaganda. Napakaganda daw itong cuttlefish pag medyo maagos yung spot mo at pag i-move mo daw itong pana is napakaganda i-move. Smooth lang, hindi yung mabigat. Carbon tube natin, ang barrel natin, ang haba is 120 cm. So, punta tayo dito sa head. MBD roller head. So, ayun, may pangalan siya. MBD, baka naman. So, itong MBD is wala lang siyang lagayan ng kicker. Ang gusto ko sa roller is may kicker. Kaya, nag-DIY na lang ako. Ito yung ginawa ko. Binutasan ko itong tube ko. Tapos yung etong roller na rin, ito sa loob. Ito linagay ko yung kicker natin. Ayan. Kung mapapansin nyo. So, kung gusto nyo ganitong style na walang, halimbawa, may nabili na kayong roller head at walang gusto nyong mag-kicker, butasan nyo lang dito. Ang alalahanin nyo lang, wag nyo lang ilalagpas dun sa, ang mga head kasi natin is may mga o-ring or gasket na tinatawag. Wag lang lalampas dun para hindi tumagos yung tubig sa loob ng barrel natin. Rubber natin is Mako Prime Line. Napakagandang rubber din to. Saka ang mga rubber 14.5 mm rubber tube. Saka yung spearhead, maganda rin. So pahabol ko lang guys itong handle kung gusto nyong mag-avail na itong ganitong handle, may namibila dito sa Pilipinas tayo. Ang FB page niya is Spear Fishing Accessories Sea Elements. So ang may-ari nun is si Sir Darrell Diosalas. So PM nyo lang siya. Ito yung page niya. PM nyo lang siya or mag-comment lang kayo sa ano kung maraming pagpipili ang kulay nito itong sa kanya. Napakaganda. So kung gusto niyo mag-avail. So patos baka naman. So ayun lang guys. So, subukan natin to bukas. Masusubukan na natin itong bagong pana natin. Shoutout nga pala kay Ramon Castillo, Ivan Chor, Junior Embansang, Rolly Bihok Spear Fishing, Rek Jimenez from Bicol Albay, Rapi Bantilan, Bea Lopez,
Patrick Pahalya from Kingdom of Saudi Arabia. Pancho Pantino PRM Rapu-Rapu Albay. Ibong Disolog, LB Albento, Laika Lopez, La Army Disolog, Rayan Disolog, Tresia, Rocky Disulog, Bebe, Edna Disulog from Babatngon, Leyte. 31 1st Infantry Battalion 9th Infantry Division, Bicol Region. Johnny Heisten, Batas Family ng Wangon, Malitbot, Southern Leyte. Family Rodriguez and Merabel. Kevin Antiga, Renz Castro, Dennis De La Cruz family from Naik, Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat. So tara, let's go! At nandito na tayo guys sa dagat. Sana buenasin tayo dito sa bagong pana natin. Since papunta tayo sa spot, along the way, naglulod na ako ng spear gun para makikita man tayo ng isda sa daan, ready na to spear it. Okay, check natin yung buoyancy ng pana natin. Okay, goods na goods. Tamang-tama lang yung lutang niya. Pagdating natin sa spot, ito yung unang dive natin. At dito natin masusubukan kung gaano kalakas etong sinet up nating pana. Dito kaagad guys, nakita ko ng isang dogto tuna. Ngunit late ko na pansin, malapit na pala sa atin. Kaya pag angat ko ng pana ko, palayo na siya. Tinry ko pang magpwesto or mag-ambush style, baka sakaling bumalik. At ayun nga, umiikot. Ngunit sadyang mailap itong tunang ito. Pag ikot niya, napakalayo na ng daan niya. Hayaan na lang natin. At dito guys, nakita ko ng isang Buffalo Emperor. Kaya try natin itong goma natin kung gaano kalakas yung setup natin. At ayun, mukhang napataas yung pag-aim natin. After ilang minutes, medyo may current. Kaya napadpad na ako dito sa sinisilipan ko na parang kuweba dito sa batuhan. Dito kasi ako na kakahuli minsan ng mga mamsa dito sa ilalim ng may butas kasi to. Medyo malawak yung butas niya, parang kuweba. Sinilipan ko ulit at pagkakita ko nga sa butas may gumagalaw. Kaya binilisan ko yung paglapit at isang mamsa pala. Kaya pagka-close natin ng gap at nakuha natin yung distance, tinira natin to. At ayun, napakaganda ng pagkatama natin na stone shot natin. Hindi na nakagalaw. Napakaganda ng accuracy na itong panang to. Thank you, Lord! Nabuenas tayo ng bagong pana natin. At nabinyagan na natin ang bagong pana natin ng isang mamsa. Halos ilang beses na rin ako nakakahuli dito sa butas na to. Since parang pahingahan kasi siya ng mga malalaking isda gaya ng mamsa or mga grouper. Pero kalimitang nahuhuli natin dito is eto, ganito mamsa. Dito sa butas nito guys, palagi tayong nakakahuli ng mamsa. Kung
ano nyo sa mga previous video natin, dito rin nakahuli tayo nung na stone shot natin, nung isang pana natin. Halos ganun din kalaki. Oh, thank you Lord. Napakaganda nung unang gamit natin ng panang ito. Nakaisang malaking mamsa tayo. 7.3 kg on scale. Goods na rin. At habang pauwi na tayo guys, nag-isang dive pa ako since hindi pa natin na-try itong pana natin na bago sa ambush style. Since yung GT natin is nahuli sa butas. Kaya bago ako mag-ahon, tinry ko muna kung gaano kalakas to sa ambush. Kung gaano kalakas yung goma nating setup. At habang nag-aantay tayo dito kung anong papanain natin, kung mapapansin nyo guys, sa unahan natin, merong yung mga itim. Iyan po ay isang mga grupo ng dalagang bukid. Same size naman sila, kaya hindi na ako pumili. Kung anong malapit, yun na lang yung tinira ko. Para matry lang yung pana natin. At ayun nga, napaganda yung tama natin. Wow! Hindi naman ganong kataasan, hindi rin ganong mababa. Goods na rin to. So maraming salamat nga pala sa nag-sponsor nito sa atin, si Sir Darius. Siya po ay taga dito rin sa amin sa Banton. Maraming salamat po Sir sa pag-sponsor ng panang ito. Napakalaking tulong na po ito sa aking hanap buhay dito sa Banton. Ang ating palaging ginagawa ang spearfishing activities natin. At pagkarating ko sa bahay, eto, tinimbang ko kaagad. At nandito na rin yung bibili ng isdang ito. Shoutout sa iyo, Kuya Jay Fabregas. Maraming salamat sa pagbili ng isda. At eto nga, 7.3 kg on scale, gaya na nasabi ko sa video. So, total natin to 7.3 times 200 is naka 1.4 din tayo. Ayos na rin, sa isang araw yung nakita. Goods na. So, hanggang dito lang muna yung video natin guys. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik ng munting channel ko. Hanggang sa susunod nating mga video guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Seven, 7, 7,